Balak niyang yayain ito na samahan siyang kumain sa alinmang bagong kainan sa syudad. Pero sa tingin niya ay pagod ito. Isa pa, nakainom na rin ito at ayaw niyang palabas-labas itong malasing. How about if we hang out here for now? Mungkahin niya. Dito? Okay lang sa'yo? As if hindi natin madalas gawin yun noon. Natawa to. Kung sa bagay. Pero dun tayo sa ibaba. Para kasing nailang siya sa silang dalawa lang sa kwarto. Iyon ang bago. Kahit minsan ay hindi siya nakakaramdam ng ganoong dati, ay hindi pa rin siya sanay. Kahit ang mga magulang nito pati ang mga magulang niya ay hindi binibigyan ng mali siya ang pagsasama nila sa isang silid. Bakit doon? Halata nagtataka ito. Baka tulugan mo ako kung dito tayo. Pagdadahilan niya. Ayan lang ang kama oh. Ang daling humiga at humilik kaya. Kung sa bagay, sige, doon tayo sa den. Pero okay lang ba kung mag-shower muna ako? Pakiramdam ko, baho ko na eh. Hindi mo lang pakiramdam yon. Nakangiting sabi niya. Sige, mauna na nga ako. Maghilod ka maigi. Bigla niyang na-imagine na nakasahod ito sa dutya. Walang saplot habang dumadaloy sa katawan nito ang tubig. Hinahaplos niyo ng nag-iigting ang mga kalamnan nito, pababa at papunta sa... Sira ulo ka talaga, Maria. Halos tumakbo na siya palabas ng kwarto na biglang naging pagkaliit-liit sa pakiramdam niya. Natuwa si Tita Tina nang sabihin ni Iya rito na mag-hangout muna sila ni Ino sa den. Agad siyang tinulungan nito na maglabas ng beer, juice at mga pika-pika. Saka ito nagpaalam na manood muna sila ng TV. Nasa climax na raw ang paboritong teleserye nito kaya nagmamadali na ito nagtungo sa kwarto. Dumating naman si Tito Dan ilang sandali pagkatapos siyang iwanan ni Tita Tina. Nagkwentuhan sila sandali. Saka ito nagpasintabi na sisilipin muna ang asawa. Nakasalubong yata nito si Ino sa hagdan dahil narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Niyayaya pa ni Ino si Tito Dan na makijoin sa kanila pero tumanggi ito. Maya-maya pa ay dumating na sa dan si Ino. Fresh na fresh ang dating nito. Para yata itong sariwang prutas na masarap pitasin. Ano? Hiyaw ni Iya sa isip niya. Bakit parang kanina pa siyang pinaglalaroan ng maligno? Hindi ka naman pala dumadam at kahit mabasa ka, you should take a bath more often. Gumagwapo ka ng isang paligo. Pagpuri niya dito. Para namang hindi mo alam na dati na akong gwapo. Ganti nito. Sang-ayon siya roon. At oo, noon pa niya alam iyon. Pero noon ay wala lang iyon. Kagaya yata niya ng isang taong nakatira sa lugar na nakapaganda sa tanawin. Dahil palagi niyang nakikita ang tanawing iyon ay hindi na iyon bago sa kanya. Hindi na niya na-appreciate. Samantala nga ibang tao na minsan lang nakita ang tanawing iyon ay manghang-mangha at bihagganing baghani. Kagaya na lamang ni Naomi. Sinundan niya ng tingin ng lalaki na magtungo ito sa rack na kinapapatungan ng stereo system. Puting t-shirt at tokong short ang suot nito. Pero parang nakakikinikinita pa rin niya sa diwa niya ang itsura nito kanina na nakasando at boxer shorts lang. Inabot niya ang bote ng beer na kanina pa niyang binubuksan. Saka lumagok doon. Baka sakaling maidaboy ng malamig na serbesa ang maligno nagtitrip yata sa kanyang sapian. Ngaya't maya siyang lumalagok hanggang sa halos makadalawang bote na siya. Inabot ito ng kamay niyang may tanga ng bote para pigilan muli ang pagdadala niyo ng bibig niya. Ako ba may problema o ikaw? Biro nito. Nakakarami ka na. Don't tell me naging alcoholic ka na. Oo nga naman, halos 2 bote na agad na itumba niya, gayong hindi naman talaga siya malakas uminom. 2 bote ang kadalasang limit niya bago mag-iba ang takbo ng isip niya. Ang kaso, bago pa man niya simulan ang pag-inom ay iba na yata talagang takbo niyon. Is there something you're not telling me? Seryosong tanong nito na nakatitig sa kanya. Wala. Natural siya dahil pakiramdam niya ay parang mayroon talagang bumabagabag sa kanya. Oh come on, saan ka pa ba maglilihim? Giit nito. Wala nga talaga. Baka may problema ka kaya ka biglang nagbakasyon. And here I am, acting so insensitive. Iyon ang isang bagay na gustong gusto niya rito. Napaka-caring nito.
Okay lang ako at kaya ako nagbakasyon dito ay dahil gusto ko lang. Miss ko ng Pilipinas pati na kayong mga naiwan ko dito. I've missed you too, friend. Nito na hawak pa rin ang kamay niya. May init at tumago sa dibdib niya dahil sa sinabi nito at dahil sa pagkukulong ng kamay niya sa kamay nito. Gusto niyang paniwalaan na iyon dahil ang dating init na darama niya kapag magkasama sila noon. Teka, si Troy ba? Napalitan mo na sa puso mo? Tanong nito. Umiling siya. Pero hindi dahil sa mahal ko pa siya. Maagap na paglilinaw niya. Wala pa lang akong nakikita na ipapalit. Ha? Halatang duda ito. Oo nga, erase na siya sa puso ko na hindi ko na nga naiisip eh. Kung totoo iyon, dapat may kapalit na rin siya. Alam mo, I think you're just fooling yourself into thinking you're over him. Says who? Ganti niya. Ano ka ba? Ilang taon na kaya kaming wala nung tao? May time limit ba ang pagmamahal? Wala. Pero ang kalokohan, meron at lagpas-lagpasan na yung training ko noon. Ewan ko lang ha, nakita ko kaya kung paano mo siya iniyakan noon. Now that I've been through the same experience, I can empathize. Mas naiintindihan ko na rin yung nararamdaman mo noon. Inaamin ko na naramdaman ko nga na masaktan, but that is so over. Hanggat hindi ka nagmamahal uli, you can say that for sure. Ewan ko sa'yo, inuman na nga lang tayo. Inabot niya ang bote sa kamuling tinungga iyon. Hindi na nakakagulat na medyo umiikot na ang paningin niya. Alam mo, gwapo ka nga pala talaga, lalo kapag tipsy ako. Mas madaldal na rin siya. Tumawa ito. Kailangan pa pala kitang lasingin para maging gwapo ako sa tingin mo. Thanks ha. Joke lang, gwapo ka talaga. Kaya huwag ka mag-alala. May nahahanap ka rin agad na kapalit ni Claudine na yun. Si Naomi nga, nakagat niya ang ibabang labi. Bakit ba nabanggit niya si Naomi? What about Naomi? Usisaan nito na tila interesado. Wala. Sama mo naman, nambibitin ka. O siya, si Naomi yata type ka. Interesting. Ngumiti ito. Interested ka? Ikaw na rin naman ang nagsabi na kalimutan ko na si Claudine, hindi ba? Oo nga naman. Hindi niya maiwasang sumimangot. Me and my big mouth. Bakit parang bad trip ka? Hindi ang saya ko nga sobra. Tinitigan siya nito. Huwag mo nga akong titigan. Tinakpan niya ng kamay niya mga mata nito. Nailang kasi siya. Anong masama na tingnan kita? Pinalis nito ang kamay niya. Nakakatuwa ka palang pagmasdan kapag tipsy ka na. Funny how I never noticed before. Hindi ako tipsy at huwag mo akong pagtitripan. Ina couldn't help smiling at sa pagngiti niyang iyon, pakiramdam niya ay nabatak ang facial muscles niyang matagal na ring hindi nagagamit sa pagngiti. He had been down in the dumps ever since Claudine turned him down. Iyon nga siguro ang hirap sa na-in love sa unang pagkakataon. Masakit iyon at dahil hindi pa siya sanay sa sobrang sakit ay iniinda niya. Marami ang nagpayo sa kanya na huwag na niyang dibdibin iyon, as if ganun iyon kadaling gawin. Pero ngayon, sa sandaling pagkakasama nila ni Iya ay nagawa na agad siyang pangitiin nito. He had missed her. Nun lang niya na-realize kung gaano siya nangungulila rito at laking pasasalamat niya na naroroon nito ngayong may pinagdaraanan siya. Her presence was like a soothing balm to his mangled heart. At ano ibig sabihin nito? Interesado ka na sa Naomi? The image of the woman flashed through his mind. She was not bad looking, pero ang mas magpatawa sa kanya ay ang reaksyon ni Iya. She seemed annoyed. Hindi niya alam kung bakit pero parang ikinatutuwa niya iyon. His friend looked kinda different. Hindi niya alam kung dahil lang iyon sa tagal nilang hindi magkasama. Nakikita naman niya ito dati pero sa webcam lang. Iba pa rin yun sa personal. Pero ang hindi nag-iba ay ang pagiging panatag ng loob niya rito. Kapag ito ang kausap niya ay hindi niya nararamdaman na kailangan niya magpanggap dahil natitiyak niya na tanggap siya nito kahit ano pa siya. That was a very precious thing they shared that he had never been able to share with anyone else.
Namumungay na mga mata nito, tanda na tinamaan na ito ng iniinom na alak. May problema ba to? The thought made him want to pull her close and comfort her, and the idea of doing that suddenly made him feel warm. Epekto ba yun, Tambir? Tell me more about Naomi, sabi niya para maalis ang pansin niya sa nararamdaman niya. Nanulis sa mga nguso nito. She's nice. Bakit labas yata sa ilong? Tanong niya. Hindi kaibigan ko yon. Roommate ko nga at nice talaga siya. But, there's no but. Interested ka nga? Usisa nito. Nagkibit balikat siya bilang tugon. Ito naman ay muling lumagok mula sa bote. Alam mo, mukhang nakakarami ka na. Ang mabuti pa siguro ay dito ka na matulog. Sabi niya. No, I can manage. Tanggi nito. Tumingin ito sa wristwatch nito. Kumunot-kunot pa ang noon nito na tila nahihirapang mag-focus sa pagtingin sa oras. Look at the time. Bulalas nito. Nakita mo ba? Natawa siya. Parang hindi naman nito mabasa ang oras. Oo kaya. Aber, anong oras? It's... Muli nito sinipat ang orasan nito at saka kumurup-kurup pa. Menos muning parang kuting, sabi nito. Napahalakak siya. Hay nako, hindi mo na makita ng matino mga numero sa relo mo. Come on, let's go to bed. Ino, hindi na. Parang nabalisa ito na hindi niya mawari. I insist, halika na. Lagi naman nakahanda yung guest room eh. Inilahad niya ang kamay niya sa harap nito. Inabot nito iyon pero nang tumayo ito ay muli rin itong napaupo. Wait lang. Anito na tila nag-iipon ng enerhiya kapag kuha nito tumayo uli ito. He was ready to catch her if she fell. Inaasahan na kasi niya yon. Base pa lang sa itsura nito ay alam na alam niyang mahihirapan nito magbalanse. Hindi na rin ito humirit nang basta na lang niya ito pagkuhoin. Napailing siya nang makita niyang parang nakakatulog na ito habang nakahimlay ang ulo sa dibdib niya. He liked the feeling of having her in his arms. He had to admit. Oh, ano nangyari? Tanong ng nanay niya nang makasalubong niya ito. Naparami ng inom na paliwanag niya. Naku, batang yan. O sige, ituloy mo na dun sa guest room. Anito, susunod ako para mapunasan siya. Dinala na nga niya ito sa kwarto. Tulog na ito nang ibaba niya ito sa kama. Ilang sandali na parang hindi niya magawang alisin ang tingin niya rito. She looked the same and yet she seemed so different. Para itong isang lumang tanawing nakagawian na niyang tingnan pero bigla ay nadiscovering may bago roon. Sapat para maantig ang interes niya. Suddenly, he was so glad she had decided to come here for a vacation. Iyon nga lang, nalungkot siya nang naisip niyang nagbabakasyon lang ito at aalis din uli. He had missed having her in his life. He missed having someone to talk to, someone to share so many things with. Kaya nga yata na in love siya kay Claudine ay dahil sa lahat ng babaeng nakilala niya ay dito siya naging komportable. Hindi yun kagaya ng pagkukomportable niya kay Iya, but close enough. Nasaan ako? Mukhang naalimpungatan nito, dumilat ito saka lumingalinga pa. Nasa guest room, go to sleep. Banayad niyang itinulak ang balikat nito na magtangka itong bumangon. Madali naman niya itong naipahinuhod. His hands gently caressed her shoulders. He wanted to believe that it was so pacify her. Pero may kakaibang kasiyahan ding dulot sa kanya ang paghaplos niya sa mga iyon. Her skin was incredibly smooth. Dati na itong maputi at makinis pero mas kapansin-pansin niyon ngayon. Mas marunong na rin yata itong mag-ayos dahil tila ilang paligo ang iginanda nito. Pruweba niyon ang pagkawili niya ng pagmasdan nito. Funny how he had never thought of her as being pretty or even plain. Hindi naman kasi mahalaga sa kanya ang anyo nito noon. Baliwala yun sa dalawa dahil ang mahalaga naman ay ang pagkataon niya. Ngayon lang siya nagkagaroon ng pagkakataon na makilatis ang itsura nito. And he found it puzzling that she was still unattached. He also felt kinda glad. Oh, ayos na ba siya? Tanong ng kanya nanay. Kung hindi pa ito pumasok sa kwarto ay hindi niya alam kung gaano at
Paano niya katagal tititigan si Iya? Oh, Iya, asikasuhin mo yung kaibigan mo. Susog kay Iya ng mommy niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.